Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap, ay hinggil sa issue ng law enforcement training o barangay tanod, village watchers o mga village watchers. Yung ating PNP mula sa ating PNP Nartates ay nais pag-ibayuhin ang paglilingkod ng ating mga barangay tanod para sa pagpapairal ng kaayusan. Ang training na ibibigay sa kanila ay pag-ibayo ng peace and order ay ito mga sumusunod. Part of the training program that the PNP wants to strengthen is on the basic safety and proper procedure in dealing with the law offender, basic intelligence gathering, and disaster and other emergency and saving responses. So yan yung nais na hakbangin ng PNP na matrain nila yung ating mga barangay police o yung mga barangay tanod, mga village watchers. Mga itong sa kanilang pagpapairal ng peace and order para alam mo kung paano sila makikipag-deal sa mga offender, paano nang gagawin nila, paano nila yan haharapin, at yung intelligence gathering, yung kung paano sila makahango ng intelligence o mga para kung paano sila kanilang i-scout ang masasama. So yun, di ba sabay di-scout yan. At yung pagtulong sa mga disaster, yan, mga emergency response yan. Nag-train din sila dyan. So magandang bagay yan na magagawa ng ating PNP. Para yung ating mga barangay tanod o barangay police ay maging mahusay sa pagpapairal ng peace and order. At yung iba't iba pang mga nais yan, lalo na yung intelligence na yan, na sila ay makatutulong sa ating pulis para diyan sa peace and order. Ayan. So, ang mga barangay tanod ang pangunahing na-responde sa anumang kaguluhan sa komunidad. Yan. Kung kaya dapat na sila ay mabigyan ng iba yung kaalaman at proper training skills sa kanilang servisyo. So, ngayon, ang ating The Critics Promotion at yung ating People's Anti-Crime Promotions, Anti-Criminality Promotion natin ay maraming sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Sa isyong ito, na pag-ibayuhin ng PNP ang paglilingkod ng mga barangay tanod ay ating sinusuportahan ng PNP mula sa ating Chief Nartates sa kanyang nais na ito. Hakbangin niya upang ang ating barangay tanod o barangay police ay maging mahusay sa kanilang tungkulin sa pagpapairal ng peace and order at maging sa pagresponde sa mga disaster o anumang kalamidad. Yan. Iyo, pakipag-coordinate ng lubos ang ating lokal na pamahalaan. Yan, yung ating lokal na pamahalaan at both barangay and the municipal para sa ating PNP. So, ang ating lokal na pamahalaan ay naway mapag-ibayo ang karapatang pantao sa kanilang tungkulin. Naway makapag-training din ng Human Rights Commission para sa barangay tanod hinggil sa karapatang pantao. Yan. At the same time, boses din natin yung ating municipal barangay ay sumuporta din sa Commission on Human Rights para makapaglubsan din ng training dito sa ating mga barangay tanod para sila ay alam din nila yung karapatang pantao, how to impose peace and order. So yung PNP siguro kaulam na rin na kanilang i-aaral, but definitely mas maganda kaulam yung Commission on Human Rights. So yan, isa sa boses din natin sa ating Chief Nartates dito sa kanyang gagawin na ito na kung paano niya i-train ng intelligence, i-train niya ng kung paano sa how to deal o yung pagpapilapis and order ng barangay tanod. Sana magsama sila ng Commission on Human Rights para at the same time matrain din ng human rights yung human rights training yung mga barangay tanod para
para sila ay marunong diyan kung paano nila i-implement yan. Kasi yung ating din kapulisan kailangan din na may training din diyan para may implement na ng lubos yung kanilang tungkulin with human rights. So ngayon ay hindi lamang siguro police procedures yung maaaring ituro nila at mga ibang legalidad, pati karapatang tao kanila rin ituro. Siguro maituturo nila yung human rights based policing sa kanila kung paano ma-adapt yan ng ating barangay tanod at yung ating police procedure. Pero sana may kasama na rin yung mga taga-commission human rights sa kanilang training para mabigyan din ng mas expert na kapaliwanagan diyan sa human rights training o expert training kagapay doon sa pag-train na yan. Or else kung separate sana yung ating Commission Human Rights ay makipag-usap sa ating PNP para kanilang lunsaran din ng training yung mga barangay tanod ng human rights training yan. Ang pag-iba yun nila, halimbawa ating boses sa ating CSR na magpa-training ng human rights sa mga lokal na pamahalaan, particular sa barangay at mga barangay tanod. Ating sinusuportahan yung halimbawa yung BRAC ng CSR dito sa aming bayan upang magkaroon ito sa lahat ng barangay sa bayan namin. So maliban dito ay nagpasimposium ako ng human rights with barangay officials at mga sektor sa ating human rights advocacy promotion na pagsasaboses. Yan. Kagaya nung ginawa natin na tayo ay pag-ibayuhin ng Commission Human Rights yung BRAC nila. Aside from sinuportahan natin yon para mapag-ibayo yon sa bawat mga lokal na pamahalaan. Ngayon ay tayo ay nagpalunsad ng inisyatiba sa ating human rights promotions ng doon sa Commission Human Rights para magpa-train doon sa barangay, magpa-train doon sa magpag-train doon sa lokal na pamahalaan, lahat sila at para doon at police pinagsama natin noon para sa human rights training. So mandatory kasi ng police yun, isinama na yung mga yung ating nasa lokal na pamahalaan. Pero dapat nga lahat sila ay dapat ay matrain. At saka yung ating mga barangay captain na train na noon dahil doon sa barak kasama sila na train yung panahon noon na ako ay nag-train noon mga way back 2004 yata yun, 2004. So ngayon ay doon sa human rights promotion ko way back 2004 nagpil tayo dyan sa training na yan. So ngayon ay sana yung Commission Human Rights ganoon ang gawin, makapaglusad sila sa lokal, sa barangay para lahat yan at pag-ibayo ng kanilang BRAC para dyan, lalo yung barangay tanod matrain nila para alam nila kung paano sila mag-implement ng peace and order yung para sa mga law violator sa barangay at saka yung intelligence gathering. Dapat mayroon silang human rights training dyan para hindi sila bara-bara magagano kasi baka violate nila yung human rights. Dapat din kayong BRAC makagabay din doon. Alam ba, kagaya natin pwede tayong makagabay doon sa ating mga lokal na paan bilang titrain bilang human rights promotions at bilang naglusad na rin ng BRAC. So tayo ay nabigyan din ng ng BRAC training. So but as a ng human rights training, but definitely tayo ay bilang human rights promoter, siyempre tayo ay nagsaliksik ng lubos para maibahagi yan at tayo ay makapagbahagi ng kaalaman sa karapatang pantao. Aside from mayroon tayong basic doon sa human rights mismo. But sana yung ating ganun at ang ating ay nag-iinisyatiba tayo para diyan. So sana yung ating CHR bosses natin gawin niya sa buong Pilipinas yan. So doon sa at halimbawa yung kagaya ko, yung ibang mga bayan ay magkaroon din ng kagaya ko na mag-initiate sila para magkaroon ng ganun yung at kanilang mga bayan-bayan na tayo ay nagsasaboses sa ating mga kababayan sa bawat lokal na pamahalaan ay kayo ay mag-inisyatiba ng human rights training sa inyong mga lokal na pamahalaan sa mga barangay, lalo na yung inyong mga barangay para sila ay hindi nakakalabag ng karapatan ng tao. At yung sana malagyan ng lalo suportahan yung BRAC ng Commission on Human Rights para makatulong yon sa human rights violation na maka-assist sila at makapag-educate din sila yung mga BRAC ngayon. So yun. So tayo
sana ay yun, tayo ay hindi muna nakapag-build. Maraming panahon na nagkasakit ako. So ngayon ay baka siguro may mga next year siguro makakapag-build tayo o bago para yung sa 2028 ay makapagpalusad tayo ng ano ng tweetin na kung sino yung di natitrain ng mga barangay at saka local officials mula doon sa mayor hanggang sa mga konsyal at saka mga barangay captain hanggang sa mga barangay konsyal niya at mga barangay tanod. So matitrain natin ng human rights yan. Sana makapagano para sa bayan namin at sana may kagaya ko doon sa ibang mga bayan, ganun mag-initiative sila para diyan para yung karapatang matao umira doon sa bawat mga kanilang mga munisipalidad. Front ng human rights. Sana makatulong tayo diyan sa ating yan. As a human right promoter din, tayo ay nagkasaboses doon sa ating mga kababayan na mag-initiate para diyan sa human rights and suportahan natin yung human rights commission ng human rights doon sa BRAC nila at makapag-request tayo ng training ng human rights sa bawat mga lokal na pamahalaan. Yan. Munisipyo at saka yung barangay. So ngayon kung halimbawa nagpapalit every election kung halimbawa yung mga hindi pa nakapag-train makagawa tayo ng mga schedule diyan sa inyong mga bayan-bayan para kayo makapagawa ng schedule sa inyong mga lokal na pamahalaan. Diba? Ako dito sa amin para makapag-train o mga lokal na bagong luklok na mga opisyalis, konsyal o sino man o bagong luklok na mayor for the human rights training. Dapat meron din silang ganun mapapaunlakan nila para magkaroon sila ng from the Commission on Human Rights. Pero kung sila naman ay meron na talagang ganong attendan, may-skip na sila ron, yung mga hindi lang ng mga konsehal siguro. Sana hindi sinungaling yung magiging ganun na namumuno para diyan. At kung ang CSR may inilulunsad ng ganyan, pag-ibayuhin nila para ang ating mga lokal na pamahalaan ay equipped para diyan sa karapatan ng pantao. So yun. At itong ating PNP ay matulungan nila para din matuloy ng diyan sa human rights. Kasi yung iba marami kasing lumalabag ng karapatang pantao, hindi lang sa PNP, so maging sa lokal. So kaya kailangan dapat para hindi yung mga barangay tanod hindi sila nakalalabag ng karapatang pantao, lalo na itong issue doon na maraming lumalabag ng karapatang pantao. So yun, mahirap doon. Kaya dapat na yung iba kasi hindi kulang sa kalaman kaya nalalabag. Yung iba talagang mga abusado. Kaya alam nila pero nilalabag nila, diba? So yun. At yung mga administratibo, mga ganyang mga bagay. So yan. So we hope maliban sa BRAC ay makapag-training din ang CHR sa mga lokal na opisyalis para sa human rights training kaya ng aking nilusad din sa bayan namin dito sa lokal sa bayan namin at saka sa PNP. Yan. Pag-aulam yung human rights ang mga training na ito na dapat maibigay sa mga barangay tanod o mga lokal na opisyalis sa bawat pagpapalit ng manunungkulan. So yan, mag-aulam yung isulunsad ng ni Chief Nartates sa barangay tanod, barangay at saka yung human rights training na yan, dapat meron din. So muli ay sana ang gabay ng kaliwanagan ni Banila Santa Maria magliwanag sa pamahalaan sa bayan ng Pilipino mula pamahalaan ng mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang matao, patas ng hustisya at karapatang matao at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, katiwalian, opresyon. At yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa pamahalaan, paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bagkos ay suportahan ang mabuting pamamahala, pagpapair ng karapatang pantao, patas ng hustisya. Yan. Sa gayon, makapumuhay tayo sa karapatan, mapayapa, maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating manalang Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual sa magaan na pamumuhay. Bagaimman, may inequality man, ano man kinatatayuan natin, na bayan dito sa bansang ito at buong mundo, dapat tayo ay maging matatag sa pananampalataya para tayo ay mamuhay na may kaligtasan spiritual. Ano man ang ating katatayuan sa buhay. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you. Sana nakapagsaboses na naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lalo nito. Magandang hapon sa inyo lahat.